time na i-anoint na po ni Samuel yung susunod na hari ng Israel. Sabi po dito, "But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as a man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart." God looks on the heart. Makita po natin dito, si David po yung pinakabata. Kumbaga po, si David po yung pinaka-unaccomplished sa kanila pong mga magkakapatid. Pero alam niyo po, si Lord po ay nakatingin sa ating pong mga puso. Hindi po sa kung ano yung malaking bagay na ginagawa mo para sa Diyos. Si Lord po ay nakatingin sa kung ano po yung attitude ng mga puso natin when we are doing things in this ordinary life. At gusto ko po na mag-reflect po yung bawat isa po sa atin. Alam ko po, lahat po tayo, we start off as ordinary. Tama po? Sabi nga po, lahat po yung sa mga fivefold ministers, or yung mga iba po, they are called to be in those positions. Some are called to be on those positions. Pero alam niyo po yung pinakamaganda sa lahat, we are all called. Diba? We are all called po na maging part po ng katawan po ni Kristo. Diba? Kahit po sa simpleng ginagawa po natin kay Lord, pero kung nakakapag-glorify po yan sa Panginoon, God honors that. God is honored in what we are doing for Him. Sa maliliit po na bagay, sometimes it starts like that. Naalala ko po, di ba, yung testimony po ng ating pong pastor. Dati po sabi niya, sobrang gusto niya, nasa background lang po siya ng ministry, taga-open, di ba? Or nasa children's kids. Pero alam niyo po, saan po siya tinawag ng Lord? Siya po'y tinawag na magpastor po sa atin. Diba? Sometimes it starts as a little fire, di ba, in our hearts. At si Lord po yung mag-honor po ng ating pong mga puso, yung ating pong mga desires. Na talaga gusto natin na, Lord, gusto ko tayong ma-honor using this life, using this ordinary life that I have. Diba? God will honor me. So can we all stand up po and let's